sa inyo. Meron tayong gagawin dito isang refrigerator na inverter. Ang problema po nito ay hindi lumalabig. So samahan niyo po ako at ating tutuklasin sa mga oras na to kung ano ang problema niya. Bali, ito po ay isang LG na linear inverter. Ayan. Bali, may tumingin na po dito nang sabi nga ay sira nga daw po yung board. So titingnan natin kung talagang sira nga ang board ng refrigerator na to dahil hindi daw po ito umaandar. Ayan. At hinatulan na sira ang board. So titingnan natin kung talagang sira ito. Ito yung kanyang bandang likuran. Ayan. Hindi pa naman nagagalaw yung kanyang tubing. Ayan. Sabi nga ay hinatulan nila na ito daw board na ito yung sira. Bubuksan natin tong board na to at titingnan natin. So, ay titest natin. Palitan ng buzzer ang gagamitin natin. Ayan, naka-buzzer siya. Titingnan natin kung okay yung kanyang fuse. Testingin muna natin itong ating tester. So, ayun, okay. So, yan yung kanyang fuse. Ayan, yung lugar na yan. Yan, yan ang ating titingnan. So, ibig sabihin, buo yung kanyang fuse. Hindi sira yung fuse ng board ng rep na to. So, yan, okay yan. So, ang gagawin natin ay ipa-plug natin siya. Yan. Titingnan natin siya rito kung ano mangyayari sa kanya, kung anong blink ang ibibigay niya. Sasabitan lang natin ang ammeter dito sa lugar na to. Yan, ilagay na natin sa amperes ang ating tester. Ayan o. So, i-plug natin. Titingnan natin kung puputok siya. Ayun. Nag-blink lang siya ng isa. Hintayin natin. Naglalagitikan yung kanyang pyesa sa loob. Walang response. Hintayin natin. Para malaman natin kung meron siyang reaksyon. Medyo tsaga-tsaga lang nating babantayan yan. Titingnan natin kung mag-response siya. Malagitik naman yung kanya mga pyesa rito sa loob. At ito, mga relay yan eh. So, wala. Ang gagawin natin ay i-reset natin siya. Ayan. Kung mapapansin natin yung kulay red na yan, 3 blink ang ibinibigay niya. Bilangin natin. 1, 2, 3. Mawawala. Ulit. 1, 2, 3. Mawawala. 1, 2, 3. Okay. Pagkatapos yung standby naman niya, dire-diretso lang. Continuous yung kulay green. Ayan o. Dire-diretso lang yung kanyang blinking. Meaning na ang may problema dito. Ayan. Ang ating titingnan ng problema dyan, yan, yung 3 blinks na yan. Ibig sabihin, 3 blinks ang ating problema ng LG na to. So, ang gagawin natin, bubunutin muna natin para makita natin yung kanyang reaksyon ulit. Yan, binunot na natin. So, i-plug natin. Nakasit na yung ating ohmmeter dito. Ayun. Naglagiti ka na yung kanyang mga relay.
Yun, naglalagi ka, no? So, wala siyang response. Subukin natin tuktukin itong kanya mga relay. Mga relay yan, yan. Yan, o. Tingnan natin, baka mayroong malfunction lang. So, wala tayong nakita. Ang gagawin natin ay i-reset natin yung lugar na to. Yan. Push button yan, eh. So, yung maliit na yan yung testingan sa mga LG. Kung gusto mong malaman kung aandar o hindi ang compressor, yan ang titesting mo. Kasi pagka yan sinundot mo yung push button na yan, kung buo yung compressor mo, may response yan, aandar ang compressor nya. So, susubukan natin pindutin yung button na yon. So, pindutin natin. Yan. Pindutin natin ang isa. Yun. So, wala. Ayan, o. Hintayin natin kasi may delayed yung timer niyan, eh. Ang response. Ayan, o. Tuloy-tuloy lang yung kanyang hintayin lang natin yung kanyang delayed timer. So, yun yan. Na-reach niya na yung kanyang delayed. At umandar na yung kanyang compressor. Tingnan natin yung reaction niya. So kung pakinggan natin yung tunog ng compressor niya, medyo may kalansing na siya. Hindi na siya mapinig. Maandar yung kanyang compressor. Ayan, o. Pero wala siyang lamig. Umaandar yung kanyang compressor. Ayan, o. Nakakakuha tayo ng 0.5 amperes. Ayan. Walang lamig. Meaning na may leak ito. Umaandar yung kanyang compressor ay operation. Ibig sabihin yan, wala lang refrigerant ito. Hindi sira yung kanyang board. Ayan, o. Kasi yung blink na yan, na ganyan, operation ang ibig sabihin yan, eh. Umaandar siya, kaya lang wala siyang lamig. So, titingnan natin kung anong nasan yung leak niyan. Hihintayin natin siya ng ilang minuto. Sa kalansing ng compressor niya, hindi ako kumpirmado dyan. Ayan. Hayaan lang natin siyang umaandar. Kasi yung mga normal na compressor, tining yung kanyang andar. Pero ito medyo may kalansing siya na maingay. Kaya hindi ako kumpirmado sa tunog niya. Kumbaga hindi ako satisfied dun sa kanyang ibinibigay na tunog ng kanyang makina sa kanyang operation. Ayan. 0.1. Ibig sabihin mataas ang amperahe niyan. Hindi ako komportable dyan dahil dapat yan nasa mga 7-8 lang. Pero yan, nagwa 1.1. Ibig sabihin may tama ang compressor nito. Ayun, nag-trip na. Namatay na yung kanyang compressor. Mainit yung kanyang compressor. So, ang aking observation dito, compressor yung may tama, hindi sira ang board nito. So, ganun lamang po yung ating nakita sa kanyang mga trouble na ating nakita sa kanya. Bali, high ampere ang nangyari dito sa compressor na to. Ang may tama dito, compressor, hindi yung board niya. High ampere yung kanyang compressor, meaning na may tama yung kanyang compressor. Hindi uminit yung kanyang discharge line. Ayan. So, ibig sabihin yan umaandar siya pero wala siyang bomba. Hindi maganda yung bomba niya. Pagkatapos high ampere pa. So, ang aking hatol dyan ay palitan ng compressor yan. So, kasi gawin natin dito,
Tingnan natin kung may laman pa sa loob. Maabot dito sa charging line yung init ng kanyang compressor, mainit ng kanyang singaw. Tingnan natin kung may laman siya. Ibig sabihin, compressor ang may problema, hindi freon. Kasi kung freon yan, may leak, wala dapat siyang pressure. Pero sa lakas ng pressure niya yun, ibig sabihin, ay wala siyang leak pero yung kanyang compressor hindi bumubomba. Yan. So malinaw po sa ating pagkaka-obserba na hindi board ang sira ng refrigerator na to, kundi yung kanyang compressor. Hindi yan board, kaya yung findings nila ay hindi natin sinasangayunan. So dito po muli natatapos yung ating pag-check ngayon ng isang LG na inverter na sabi nga daw po ng ating minamahal na customer ay ang sabi daw po ay board ang problema ng kanyang refrigerator. Pero sa atin nga po pagsusuri, nakita natin na hindi board ang naging problema, kundi yung compressor niya. Compressor niya ang may problema. So marami pong salamat at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Marami pong salamat. God bless po. So marami pong salamat muli sa patuloy niyo pong pag-subscribe sa akin at pag-like sa aking mga video. Marami pong salamat. God bless po. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat.